Ako si Maria at ito ang aking kwento. Tuluyan nang napigtas ang pagtitimpi ni Jeremy. Lumapit to kay Lance at saka ito sinuntok ng malakas sa muka. Kaya ito ay napasalampak ng upo sa lapag. Hindi kailangan ng anak ko ang sangtulad mo, Lance. Simula nang saktan mong anak ko at ilagay ang buhay niya sa alanganin. Nawalan ka na ng karapatan na manatili sa tabi niya. Sa oras na ipilit mong gusto mo, ay hindi lamang ang lahat ng meron kayo ang kukunin ko sa inyo. Papatayin kita. Alam ni Marvin na hindi nagbibiro ang asawa ng kaibigan. Halos magmakaawa ito sa anak na sumama sa kanila ni Sarina. Hinila niya ito palayo sa ama ni Jasmine na matindi ang galit ngayon sa kanyang anak. Natatakot ito na baka hindi lang suntok ang matanggap ni Lance mula dito. Narinig mo sinabi ni Dad, umalis ka na, Lance. Hindi ka na kailangan ng kapatid ko. Taboy ni Fernan kay Lance. Pinahid ni Lance ang labi. Tumayo siya at matatag na nagsalita. Hindi ako aalis dito. Hindi ako papayag na ilipat niyo ng ibang ospital ang asawa ko. Malakas na sinuntok to sa sikmura ng ama ni Jasmine. Hindi pa ito nakontento. Nang matumba si Lance ay sinipa niya ito sa tiyan nang paulit-ulit. Sumukat na si Lance ng dugo, subalit walang pakialam si Jeremy. Nangingibabaw ang kanyang galit ngayon. Halos mawala ng boses si Marvin. Kanina pa nagmamakaawang ginang naitigil ng pananakit sa anak. Subalit tila bingi ang kanyang kaibigan. Hindi nito inawat ang asawa. Nakikiusap ako, Jeremy. Tama na. Maawa kayo sa anak ko. Niyakap ni Marvin si Lance na ngayon ay wala ng malay. Malaki ang kasalanan ng anak subalit hindi maatim ni Marvin na makita itong duguan at ganito ang kalagayan. Kuya Lance, iyak ni Sarina. Naiwan silang tatlong mag-iina sa labas ng silid ni Jasmine. Nagpatulong si Marvin na dalhin si Lance sa silid na bakante upang magamot. Kinaplos ni Sarina ang mukha ng kapatid na puro pasa. Walang hiya sila, Mommy. Bakit si Kuya Lance lang ang sinisisi nila sa nangyayari? Wala namang kasalanan si Kuya. Bakit ba puro na lang si Kuya ang sinisisi nila? Bakit hindi sila sisihin si Jasmine? Galit na tiningnan ni Marvin ang anak. Itiko mong bibig mo, Sarina. Dahil sa bibig mo ay lalong nalagay sa alanganing sitwasyon ng kuya mo. Kung itiniko mong bunganga mo, hindi sila lalong magagalit sa kuya mo. Mabuti pa'y lumabas ka na muna. Mommy, nakikiusap ang mga mata ni Sarina na tumingin sa kanyang ina. Subalit matigas itong muli na nagsalita upang itaboy siya. Lumabas ka na muna ng kwarto, Sarina. Nakakadismaya ka ngayong araw. Umiyak si Sarina. Ang klase ng iyak na hindi kayang tiisin ng mommy niya. Subalit hindi ito nadala. Tinaboy lang siya nitong muli. Nang makalabas ng kwarto si Sarina ay pinahid ni Marvin ang kanyang luha. Sana'y magising na si Jasmine. Ito na lamang ang nakikita ng ginang na magsasalba sa sitwasyon. Sana mapatawad nito si Lance upang makapagsimulang muli ang mga ito. Sa nakikita ng ginang, kaya na maging mabuting asawa ngayon ni Lance. Kaya sana hindi pa huli ang lahat. Nang magising si Lance ay mag-isa lamang siya sa silid. Hinawakan niyang mukha, medyo humupa ng pamamaga nito ngunit naroon pa rin ang sakit. Naalala niya si Jasmine. Tumayo siya at paika-ika nang lumabas ng kwarto para puntahan ito. Ngunit bago pa siya makarating sa kwarto ng asawa ay tumakbo na si Sarina. Yumakap siya sa bewang ng kapatid upang pigilan to. Kuya Lance, hindi ka pwedeng pumunta kay Jasmine. Gusto mo bang masaktan ka na naman ng pamilya niya? Buong araw ka nang walang malay dahil sa kanila. Hindi ka nila gustong makita, kuya. Galit sila sa'yo, kaya mas makakabuti kung hindi ka nababalik dito. Napaigik si Sarina ng malakas itong itulak ni Lance. Nagpatuloy ito sa paglalakad papunta sa silid ni Jasmine. Wala itong pakialam sa sinasabi ng kapatid. Kuya Lance, sigaw ni Sarina. Alam nitong may tao sa kwarto ni Jasmine at maririnig ang pangalan ng kanyang kapatid. Hindi nagkamali ng hinalang babae. Lumabas ang galit na si Fernan upang harangin ang kanyang kapatid. Kumuyom ang kamao ni Fernan sa galit. Ang lakas talaga ng loob mong gago ka para bumalik dito. Hindi mo ba naintindihan ng gusto naming ipaintindi sa'yo? O gusto mo na naman na masaktan para matauhan ka? Parang walang narinig si Lance, patuloy lamang ito sa paghakbang. Ang tanging nasa isip lamang nito ay makita ang asawa. Gusto niyang makatiyak na nasa loob pa ito. Humarang si Fernan sa pinto. Mukhang gusto mo na talagang mamatay. Sige, pagbibigyan kita. Total, gusto ko talagang patayin ka.
dahil sa ginawa mo kay Jasmine. Hinanda ni Lance ang sarili na tanggapin ang suntok ni Fernan. Subalit, bago pa siya masuntok ng binata, ay kalmadong lumabas si Jeremy sa silid ni Jasmine. Enough, Fernan. Hindi mo na kailangan dungisan ng kamao mo sa taong yan. Walang ekspresyon na tumingin si Jeremy kay Lance. Naipadala na namin ng divorce paper yung dalawa ni Jasmine sa korte, Lance. Simula sa araw na to, hindi ka na asawa ng aking anak. Kaya hindi mo na kailangan na bumalik dito at magpakaasawa sa kanya. Umiiling si Lance habang naguguluhan sa sinabi ng ama ni Jasmine. Hindi pumirma si Jasmine ang divorce paper naming dalawa. Kaya imposibleng sinasabi mo, Dad. Mr. Crawford, Mr. Anderson, pagtatama ni Jeremy kay Lance. You are no longer my son-in-law, kaya wala na tayong connection ngayon sa isa't isa. Ginagawa ba ito ng pamilya ni Jasmine dahil sa pagkamuhi sa kanya? Hindi totoo yan. Imposibleng pumirma si Jasmine. Lalo na sa kalagayan niya ngayon. Kung ginawa nga ito ng pamilya ng kanyang asawa upang maputol ang koneksyon nilang dalawa ni Jasmine, hindi si Lance makakapayag. Tumawa ng pag-aak si Fernan bago nagsalita na siyang ikinaawang ng labi ni Lance sa pagkabigla. Well, nagising siya kanina, jerk. At alam mo ba kung anong una niya sinabi? Ang sinabi ng kapatid ko, hindi ka na niya kayang makasama pa dahil kinasusuklaman ka niya. Dahil para sa kanya, ikaw ang pumatay sa anak ninyong dalawa. Tinuro ni Fernan si Sarina. Bakit hindi mo tanungin ang kapatid mo kung sino nagdala ng divorce paper dito para mapirmahan ni Jasmine? Kumuyom ang kamao ni Fernan sa galit nang makita nitong divorce papers na may pirma na ni Lance. Halos magwala siya sa sobrang galit. Paano kinaya ng kanyang kapatid na araw-araw makatanggap ng divorce paper sa asawang pinakamamahal? Jasmine! Sigaw ni Lance. Kailangan niya makausap ang asawa. Hihingi siya ng tawad sa lahat ng kanyang nagawa. Mag-usap tayo, Jasmine. Please hear me out. Kuya Lance, tama na. Wala ka na magagawa dahil nangyari nang dapat mangyari. Pwede ka na maging masaya dahil malaya ka na ngayon. Hindi pinakinggan ni Lance ang kapatid. Napatili sa gulat si Sarina nang malakas na suntokin ni Lance si Fernan sa mukha. Ilabas niyong asawa ko. Hindi ako naniniwala na makakapirma siya ng ganyan ng kalagayan. Doktor ako. Alam kong imposibleng sinasabi mo. Umalis ka sa harapan ko. Gusto kong makita ang asawa ko. Nakakuha na ng atensyon ng pagsigaw ni Lance sa pangalan nito, subalit wala siyang pakialam. Ang tanging mahalaga lamang sa kanya ngayon ay makita ang asawa. Sa galit ni Fernan ay inundayan niya ng suntok si Lance sa muka. Agad naman tong gumanti sa kanya. Hinayaan ni Lance sasaktan siya dahil malaki ang kasalanan niya. Ngunit kung ang pagganti ngayon ang paraan para makapasok sa kwarto ng asawa, hindi siya magdadalawang isip na makipagbunuan kay Fernan. Humahangos na dumating si Marvin. Nagaling sa pagbili ng pagkain, nakita ng ginang nagsusuntukan ng dalawang lalaki. Lumabas na si Liz Ferlita. Kapansin-pansin ang namamaga nitong mata na puno ng kalungkutan. Marvin, umalis na kayo. Isama mo ng mga anak mo. Hindi na kayo gustong makita pa ng anak ko. Ferlita, hindi makapaniwala si Marvin sa sinabi ng kanyang kaibigan. Alam nitong masama ang loob ng kaibigan. Subalit bakit umabot sa ganito ang lahat? Mami, si Kuya Lance, awatin natin siya. Kailangan niyang tanggapin na hiwalay na sila ni Jasmine. Nabigla ang ginang sa sinabi ni Sarina. Kaya nagpaliwanag to sa ina. Pumirma na ng divorce paper si Jasmine, Mami. Pinasa na to sa korte. Hiwalay na sila ni Kuya Lance, Mami. Ngayon alam na ni Marvin kung bakit nagwawalang kanyang anak sa galit. Bumitaw na si Jasmine. Sumuko na to sa pagsasamang ito lamang ang magmamahal. Umalis ang ginang. Sa kanyang pagbalik, dala niya ang syringe na magpapakalma kay Lance. Pikit mata itong itinurok ni Marvin sa kanyang anak. Napabalikwas ng bangon si Lance nang magising. Nang ilibot niya ang tingin, nalaman niyang nasa villa na siya. Naisip niya kaagad si Jasmine. Ang asawa ko. Nagmamadali itong lumabas ng kwarto. Paano siya napunta sa villa? Gayon ang tatandaan niya ay nasa ospital siya. Kailangan niya makita si Jasmine. Alam ni Lance na nagsisinungaling ang mag-asawang Crawford sa kanya nang sabihin ng mga to na nagising si Jasmine. Doktor siya. Alam niya kung gaano kalubha ang lagay ng kanyang asawa, tsak na hindi nito may gagalawang kamay upang pirmahan ang divorce paper nilang dalawa. Pinigilan ni Marvin si Lance na makita nito na nagmamadali itong umalis. Lance, anak, hindi mo na kailangang magpunta ng ospital. Magsasayang ka lang ng oras mo. Wala na ang asawa mo. Anak, nai-transfer na siya sa ibang ospital. Anong ibig mo sabihin, Mommy? Hindi totoo ang sinasabi mo. Hindi nila pwedeng i-transfer ang asawa ko sa ibang ospital nang walang pahintulot ko.
Ako ang asawa, ako ang magdedesisyon para sa kanya dahil ako ang mas may karapatan kaysa sa kanila. Nakukonsensyang iniwas ni Marvin ang kanyang mata sa anak. 3 araw ka ng tulog, Lance. Hindi mo na sila maabutan dahil nakaalis na sila ng bansa. O umalis ng bansa? Hindi magandang birong sinasabi mo. Malungkot na inabot ni Marvin ang kopya ng divorce paper na pinadala ng korte sa kanyang anak. Nanginig ang kamay ni Lance habang nakatitig sa dokumento. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang pirma na narito sa hawak niyang divorce paper ay pirma ni Jasmine. Hindi ako kayang iwan ni Jasmine, Mommy. Mahal niya ako. Nangilid ang luha ni Marvin. Alam ng ginang na masasaktan si Lance kapag nalaman nito na pinatulog niya ito ng 3 araw. Pero ito lamang ang tanging naisip ni Marvin upang humupa ang gulo sa pagitan ng kanilang pamilya. Tama na, anak. Hindi ba't itong gusto mong mangyari? Ang makalaya sa pagsasama niyong dalawa ni Jasmine. Pinagbigyan ka na niya, anak. Binigyan na niya ang kalayaan na matagal mo nang gustong makuha. Napapagod na si Jasmine, Lance. Sumuko na siya dahil hindi niya na kayang sakit, ang pagkadurog, ang pagtitiis na mahalin ka. Binigay niya lahat sa'yo pero wala siyang natanggap maski katiting na pagmamahal mo na ngayon huli ng lahat, Lance. Natauhan na siya at hindi na babalik sa'yo. Lahat ng sinabi ng mommy niya tumagos sa puso ni Lance. Bitbit ang divorce paper, tinungo niya ng kanyang kotse. Hindi niya pinakinggan ang pagtawag ng kanyang ina. Hindi aalis si Jasmine para iwan siya. Ito ang paulit-ulit na sinasabi ni Lance sa kanyang isip habang nakatingin sa divorce paper na hawak. Basa na ito ng kanyang luha ngayon, patunay na sobra siyang nasasaktan. Pagdating sa malaking mansyon ng mga Crawford, ay malakas ni Lance na kinalampagang malaking tarangkahan. Umaasam na may lalabas at papasukin siya. Nabuhayan si Lance na makitang isang gwardyang papalapit. Sila daddy at mommy, nariyan ba siya sa loob? Alam mo ba kung sa hospital nila dinala ang asawa ko? Tanong ni Lance. Umaasa siya na salungat ang sasabihin nito sa sinasabi ng kanyang ina. Umaasa na hindi totoo ang sinabi ng mommy niya na hindi umalis ang pamilya sa bansa dalang asawa niya. Naku, pasensya ka na, Sir Lance. Pero walang nakakaalam kung saan dinala sila Sir Jeremy at Ma'am Jasmine. Wala din nakakaalam kung saan bansa sila naroon ngayon. Magalang na sagot ng gwardya. Oh God, hindi to totoo. Lumuhod si Lance. Nagmamakaawang tumingin sa gwardya. I'm begging you, kung may alam ka, sabihin mo sa akin. Nakikiusap ako. Naawa naman ng gwardya, ngunit wala talaga tong alam. Pasensya na, Sir Lance, pero wala talagang nakakaalam kung saan bansa sila pumunta. Naiwan si Lance na umiiyak habang nakasandal sa malaking tarangkahan ng mansyon. Para siyang batang humahagulhol ng iyak. Sobra siyang nagsisisi sa lahat ng kanyang ginawa. Ang tanga-tanga ko. Sinaktan kita ng sobra. Bakit ngayon lang ako natauhan kung kailan wala ka na? Kung may ibabalik lang sana niyang lahat, hindi niya sasaktan si Jasmine. Pero wala na ito ngayon. Wala na magagawa pa kahit lang lumuha siya ng dugo. Wala na si Jasmine. Bumitaw na to. Nagsawa na itong mahalin siya. Kung hindi lang sana siya naging tanga at walang kwentang asawa at ama, hindi sana siya nito iiwan. Kanina pa nakatingin si Lance sa mga pulang rosas na nakalagay sa flower vase na nasa kanyang mga mesa habang hinihintay ang private investigator na inutusan niyang hanapin si Jasmine. Nang makarinig ng katok sa pinto ay tumayo si Lance. Siya mismo nagbukas dito. Kalmado siya kung titingnan. Ngunit ang totoo ay nababahala siya sa matatanggap na report. Ito ang pang-5 private investigator na inupahan niya upang hanapin ang kanyang asawa. Nang makaupo ang private investigator, hindi nagsayang ng oras si Lance. Agad nitong tinanong ang lalaki tungkol kay Jasmine. Natagpuan mo ba kung nasaan ang asawa ko? Nasa anong bansa siya? Anong ospital? Magaling na ba siya? Magkakasunod na tanong ni Lance. Umaasa na kahit isa sa kanyang mga tanong ay may isasagot ang private investigator. Ngunit ang pag-asam nito ay dagling nabura na marinig ang sagot nito. Pasensya ka na, Mr. Anderson, subalit hindi ko nahanap ang kinaroroonan ng asawa mo. Wala siya sa mga bansang sinabi mo. Saglit na tumahimik ang investigador, nagalangan tong sabihin ng hinala, pero sa huli nagpa siya itong sabihin kay Lance. Sa palagay ko ay may nagtatago ng kanyang impormasyon upang hindi siya matunton. Dahil nang sinubukan kong alamin kung nasan sina Mr. and Mrs. Crawford, wala rin ako natagpuan. Maraming salamat sa serbisyo. Pasasalamat ni Lance. Nang makalabas ang lalaki, padaskultong umupo sa kanyang swivel chair. Lahat ng lugar na natatandaan niya madalas pasyalan noon ni Jasmine ay pinasuyod na niya. Bukod sa private investigator na inupahan niya dito sa Pilipinas, iba pang mga private investigator na inupahan niya sa ibang bansa.
Subalit katulad ng mga inupahan niya dito sa Pilipinas, hindi natagpuan ng asawa niya. Nasaan ka na ba, Jasmine? Naitanong ni Lance sa kawalan. 6 na buwan na ang nakakalipas nang mawala ito. 6 na buwan na siyang hindi humihinto sa paghahanap dito. Narinig niya na bumukas ang pinto. Pumasok si Marvin, may pag-alalang nakapaskil sa mukha nito para kay Lance. Lance, nakikiusap ako sa'yo. Alagaan mo naman ang sarili mo. Pwede mo namang hanapin si Jasmine na hindi pinapabayaan ng sarili mo. Simula nang mawala si Jasmine, hindi na umuwi si Lance. Bilang ina, nag-alala si Marvin sa kanyang anak. Wala na itong ginawa kundi ang isubsob ang sarili sa trabaho at hanapin si Jasmine. Malaki nang ibinagsak ng katawan nito. Malayo na ito sa dating Lance na maalaga at conscious sa kalusugan. Hindi pinansin ni Lance ang sentimiento ng ina. Kinuha ni Lance ang laptop at nagsimulang i-research sa maaring bansang pagtataguan sa kanyang asawa. Lance, makinig ka naman sa akin. Hindi mo kailangang madaliin ang pagbalik ni Jasmine. Maniwala ka, babalik siya dito. Huminto sa pagtipa si Lance, kuyom ang kamao na tumingin siya sa ina. Kailan pa? Kung kailan hindi na niya ako mahal? Nagalawan ang panga nito sa naisip. Hindi ko hihintay na dumating ang araw na yun, Mommy. Hahanapin ko ang asawa ko at ibabalik ko siya sa piling ko. Wala akong pakialam kahit na maubos ang yaman ko sa paghahanap sa kanya. Ang mahalaga, makasama ko siya at makabawi sa lahat ng mga kasalanan at pagkukulang ko sa kanya. Nakadama ng habag si Marvin para sa kanyang anak. Anak, wala ka nang magagawa. Kung magmahal man si Jasmine ng iba. Divorced na kayong dalawa. Hindi mo na siya asawa. Napapitlag ang ginang ng malakas, nihampas ni Lance ang kamao sa kanyang laptop. Nagkabasag-basag ito sa lakas ng puwersa nitong paghampas. Napakadilim ng mukha ni Lance. May isip pa lamang niya na darating ang araw na magmamahal si Jasmine ng iba ay nagdidilim ng paningin niya. Para sa akin, siya pa rin ang asawa ko. Hindi ako magpapakahirap maghanap para hayaan lang siya na mapunta sa iba, Mommy. Kaya gagawin kong lahat para mahanap siya. Hindi ako titigil kahit saang sulok pa siya itago ng magulang niya. Walang nagawa si Marvin kung hindi ang mahabag kay Lance. Ipagdarasal na lang niya na sana ay balang araw ay makita nito si Jasmine. Masakit at malungkot din siya sa pagkawala nito. Hindi lang ang inaanak niya ang nawala sa kanya dahil kay Lance. Nawalan din siya ng kaibigan. Galit pa rin si Ferlita hanggang ngayon sa kanya at alam niya ni Marvin. Nang makaalis ang kanyang ina ay sumandal si Lance sa kanyang swivel chair habang hilot ang sentido. Ngunit nang matuon ang kanyang mata sa palang rosas na nasa kanyang mesa ay gumaan ang dibdib niya kahit napapaano. Simula nang mawala si Jasmine ay naglalagay na siya ng pulang rosas sa kanyang desk. Sa tuwing nakikita kasi ni Lance sa mga bulaklak na ito ay naghahat ito ng pag-asa sa kanya na mahahanap niyang muli ang asawa. Hinawakan ni Lance ang singsing na nasa kanyang leeg. Nakita niya ito sa ibabaw ng hospital bed kung saan huling nakaratay si Jasmine. Alam niyang sinadya niya itong iwan. Masakit man dahil kung totoo man na nagising si Jasmine at iniwan ito, isa lang ang ibig sabihin nito. Walang pagmamahal na naiwan si Jasmine sa kanya, kung hindi puro poot. Sa loob ng ilang taon nilang pagsasama, alam ni Lance kung gaano pinapahalaga ni Jasmine ang singsing na to. Kaya napakasakit na naiwan ito, natuloy na itong nawala sa daliri nito. Divorced na kayong dalawa, hindi mo na siya asawa. Itong madalas na bukang bibig ng kanyang ina at ni Sarina sa kanya nitong nakalipas na 6 na buwan. Kung para sa mga ito ay wala na silang dalawa ni Jasmine, hindi para sa kanya. Asawa pa rin niya ito. Pinapangako niya sa sarili na hahanapin niya ito. Babalik silang dalawa na magkasama sa kanilang bahay. Because without her, their house doesn't feel home. Tumayo si Lance at maingat na nilapag ang rosa sa flower vase. Maghintay ka lang, Jasmine. Kung inaakala mo na bibitiw ako, nagkakamali ka. Hahanapin kita at ibabalik sa bahay nating dalawa. Pinasadahan ni Lance na tingin ng buong bahay. Malaki ito, malinis sa labas at napapalibutan ng mga magagandang halaman. Ito ang pinakamagandang bahay na nahanap ko na pasok sa description gusto mo. Mangilang-ilan lang ang kapitbahay mo dito katulad din ng gusto mo. Malayo to sa kabihasnan. Malayo sa maingay at magulong syudad. Ano sa palagay mo ang bahay na ito, pare? This is perfect, pare. Thanks for helping me to find this. Pasalamat nila sa kaibigan si Reagan. Ang tumulong sa kanya upang mahanap ang mabibiling property, walang anuman, pare. Siya nga pala, hanggang ngayon ba ay wala ka pa ring lead kung nasa ng asawa mo? Hindi ba't parang napakatagal na ng 4 na taon para hanapin siya? Tinapik ni Ray ang kaibigan sa balikat. Pare, payo lang. Hindi mo mahahanap kung ayaw magpahanap. Kung ako sa'yo, mag-move on ka na lang. Hindi sumagot si Lance. Marami nang nagsabi na ihinto na nito ang paghahanap, maski na ang kanyang ina.
Subalit wala ito sa bokabularyo ni Lance. Balang araw ay alam niyang magkukrus muli ang landas nilang dalawa. Hindi man sa ngayon darating ang panahon na mangyayari yon. Nang hindi sumagot si Lance ay humingi ng pasensya si Ray. Pasensya ka na pare, alam kong wala akong karapatan na manghimasok sa desisyon mo. Nagpapayo lang ako bilang kaibigan mo. Siya nga pala, nasa envelope na itong mga legal document na kailangan mong pirmahan para mailipat sa pangalan mong property na to. Pag-iiba ni Roger ng paksa. Inabot nito ang envelope kay Lance. Kumunot ang noon ni Lance na madako ang kanyang paningin sa malaking bahay na nasa tapat ng bahay na binili niya. Malaki din ito katulad ng bahay na bibilihin niya. Ang kaibahan lang ng dalawa, ang kanyang nabiling bahay ay mas mukhang buhay kumpara sa bahay na nasa tapat na nagmistulang haunted house. Nang mapansin ni Reagan ang pagtitig ng kaibigan, sa naturang bahay ay mahina itong tumawa at nagbiro. Hindi ka naman sigurado takot sa haunted house. Ang bahay na yan na nagsisilbing boundary ng may-ari ng property sa kabila. Tinapik ni Ray si Lance sa balikat at pabirong nagbabala. Mag-ingat ka na, hindi makalaban ng may-ari ng bahay na yan. Balita ako kasi na hindi lang mayaman ang pamilya na nakatira sa kabila. Magiling din siyang abogado. Kaya mukhang haunted ang bahay dahil kababalik lang daw galing ng ibang bansa na may-ari niyan. Abogado? Si Jasmine kaagad ang unang pumasok sa isip ni Lance na marinig ang salitang iyon. Natatandaan niya na itong profession na gusto ng kanyang asawa kung hindi nito pinili na maging full housewife. Naabot na sana nito ang pangarap. Pagkatapos pirmahan ni Lance sa mga legal document ay nagpaalam na si Ray. Masyadong malaki ang bahay kaya naman nagpatawag si Lance ng cleaners upang linisan ito. Nang tumunog ang phone ni Lance ay dinukot nito ang phone sa bulsa at sinagot ang tawag ng ina. Hello? Lance anak, si Sarina. Nagtagis ang bagang ni Lance na marinig ang pangalan ng kapatid. Alam ni Marvin na ibababa ni Lance ang tawag kaya pinigil niya kaagad to ng ginang. Lance, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo naman pabayaan ang kapatid mo. Ano ba ang kasalanan na ginawa niya at biglang nagbago ka sa kapatid mo? Hindi sumagot si Lance. Hindi niya gusto na makipag-argumento sa ina. Nakabangga si Sarina habang nagmamaneho. Anak ng gobernador ang nabangga niya anak. Kilala at makapangyarihang pamilya. Ipapakulong daw nilang kapatid mo. Lance, ayoko makulong si Sarina. Tulungan mo siya. Let her handle her own problem, mommy. Matanda na siya para laging umasa sa atin. Sa susunod wag mo kong tawagan kung may kinalaman kay Sarina ang sasabihin mo. I'll have to go. Marami pa akong asikasuhin. Wika ni Lance bago binaba ang tawag. Maraming salamat sir. Magkakasabay na pasalamat ng mga cleaners na inupahan ni Lance na makatanggap ng malaking tip mula sa lalaki. Nilabas ni Lance sa mga dalang gamit mula sa dalang mga maleta. Nilabas niya ang malaking wedding picture nilang dalawa ni Jasmine. Sinabit niya ito sa pader sa loob ng kanyang kwarto. It's perfect. Naibulong ni Lance habang nakatingin sa picture nilang dalawa ng asawa. Nakadama ng inis si Lance nang makitang tumatawag na naman ang mommy niya. May hinala siya na si Sarina na naman ang dahilan ng pagtawag nito. Nagliwanag ang mukha ni Sarina nang makitang Kuya Lance niya. Nakangiting sinalubong naman ni Marvin ang anak. Mabuti naman at dumating ka anak. May nakita ka na bang abogado para kay Sarina? Kailangan nating makahanap ng magaling na abogado para sa kapatid mo. Dahil balita ako napakagaling na abogado ng kabilang partido. Ayoko makulong ang kapatid mo. Bumalik si Lance sa may edad na lalaking kasama niya. Attorney Barmiento, ikaw nang bahala kay Sarina. Tulungan mo siya hanggat kaya mo. Kung wala ka na magagawa para tulungan at mailigtas siya sa kasong ito, naintindihan ko. Let her go in jail to atone her sin. Hindi makapaniwala si Marvin sa sinabi ng anak. Lance, paano mo nasasabing mga bagay na to sa harapan ng kapatid mo? May pagdaramdam na tanong ng ina. Napaiyak si Sarina. Hindi ito makapaniwalang nasabi yun ng kanyang kapatid na kaya nitong hayaan na makulong siya. Bahagyang napalunok si Sarina nang pukulin nito ng malamig na tingin ni Lance. Walang bakas ng pag-aalala o ng kung ano paman. Simpatyang malamig nitong mga mata. Don't call me again if it's about Sarina, mommy. Hindi ko na obligasyon ng babaeng yan. At ikaw naman Sarina, stop using our mother to bother me. Aalis na ako, mommy. Paalam ni Lance sa kanyang ina, umiiyak na yumakap si Sarina sa mommy niya. Mommy, bakit ganun si Kuya Lance? Hanggang ngayon ba isinisisi niya ako sa paghihiwalay nila ni Jasmine? Ginagawa ko lang naman yun para sa kanya dahil hindi ko na kayang naghihirap siya. Naawa na lang si Marvin sa anak. Niyakap niya ito at si Sarina. Niluwagan ni Lance ang korbata pagdating sa loob ng kanyang sasakyan. Pagkagaling sa binili nitong property, dumiretso sa bahay ng mommy niya para dalhin ng abogadong nakausap niya.
Pagod na pagod ang kanyang pakiramdam. Magmula na mawalan si Jasmine, pakiramdam ni Lance ay wala na siyang pahinga. Pinasibad niya ang sasakyan palayo sa lugar. Humawak si Lance sa dulo ng magkaramdam ng pagkahilo. What the hell? Malakas niyang mura sa bumangga ng bumper ng kanyang sasakyang nasa kanyang unahan. Muli siyang napamura sa isip. Tsak na dagdag na abala to sa kanya. Dahil kasalanan ni Lance, bumaba kaagad siya ng sasakyan para humingi ng dispensa at upang makausap na rin ang may-ari ng sasakyan na kanyang nabangga. Yumuko si Lance para pagtingnan ang bumper ng kanyang sasakyan. Kapag minamalas ka nga naman bulag ka ba? Hindi mo ba alam ang tamang distancing when it comes to driving? Iritang tanong ng babae na kabababa lang ng sasakyan. Na nabangga ni Lance, padabog pa nitong isinarang pintuan ng sasakyan. Nanigas sa kinatatayuan si Lance bagamat galit ang tinig ng babae. Hindi siya maaaring magkamali. Boses ni Jasmine ang kanyang narinig. Nagangat si Lance ng tingin. Jasmine? Kumunot ang noon ni Jasmine kung banggitin ng lalaking ito ang pangalan niya napakanatural. Hindi din nakaligtas sa kanyang mata ang pangungulilang nakikita niya sa magandang mata ng lalaki. Tumingin siya sa kanyang suot na damit. Oo nga pala, nasa damit pa nga pala niyang nameplate niya. Kagagaling lang niya sa isang medical mission at lahat na nagboluntaryo ay kinailangan na maglagay ng nameplate sa suot ng damit. Ito marahil ang dahilan kaya nalaman ng lalaking kaharap niya ngayon ang kanyang pangalan. Nalaki ang mata ni Jasmine nang bigla siyang yakapin ng lalaki. Oh God, Jasmine! Oh God! Dahil nabigla si Jasmine, hindi niya kaagad nagawang itulak ang matangkad na lalaki palayo. Nagtataka siya kung bakit umiiyak ito habang humihingi ng tawad na para bang napakalaki ng kasalanan nito sa kanya. Ay nabangga lang naman itong kanyang sasakyan. Hindi din niya maintindihan ng sarili niya kung bakit. Hindi niya ito magawang itulak palayo sa kanya. May kung anong pakaramdam na namumuo sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit nakadarama siya ng tuwa at kirot. Itinulak ni Jasmine palayo ang lalaki. Kahit na nakakaawa ito, hindi dapat niya hayaang yakapin siya ng isang strangyero. Mister, napasinghap siya nang hindi niya ito pakawalan. Pinamulahan siya ng mukha nang isubsupan ng lalaking mukha sa leeg niya. You manyak jerk! Ani sabay tulak at sipa sa pagitan ng mga hita nito. Nakadama siya ng awa dito dahil nakakaawa to. Subalit mukhang paraan lamang ito ng lalaki upang makachansing sa kanya. Halos magpagulong-gulong sa sakit si Lance. Habang hawak ang kinabukasan nito na sa palagay niya ay nabasag ni Jasmine. Ano kayang mangyayari sa muling pagkikita ni Lance at Jasmine? At bakit kaya tila hindi kilala ni Jasmine si Lance? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.